Noong ikapito ng Oktubre, umatake ang Hamas. Ito ay tinaguri ang pinakamalalang pag-atake ng Hamas sa loob ng ilang taon. Pinasok ang teritoryo ng Israel at nagpaputok ng di bababa sa 5,000 missile rockets. Katakot-takot at pasunod-sunod na atake ang isinagawa ng grupo sa iba't ibang bahagi ng Israel. Kaya naman naging hamon para sa Israel ang mga banta ng pagnanais na mabura ang kanilang lugar sa heograpiya. Sa mundo na kabi-kabilaan ang kaguluhan at hindi pagkakaunawaan ng mga bansa, hindi maitatanggi ang epekto nito sa global security, partikular na sa nagaganap ngayong gyera sa pagitan ng Israel at militanteng grupo na Hamas. Ng matinding pagnanais na mabawi ng Palestinian, katulong ang malalakas na Arab countries na nakapalibot sa Israel. Kaya namang seryoso talaga ang Israel sa pagpapalakas pa ng kanilang puwersa sa digmaan at pagnanais na makasabay sa mga superpower countries. Pinapatupad sa kanila ang mandatory military service, well-developed din ang kanilang missile system, updated ang kanilang mga armas pandigma, pinatinding defense system na Iron Dome, tinatayang nasa 80 to 400 ang nuclear warheads, at higit sa lahat, sinabi na ng United States of America na handa nilang tulungan ang Israel sa digmaan. Kaya naman kung ganito ang puwersa ng Israel, ano ang magiging ganti ng Palestine kapag uminit pa ang tensyon? Ano-anong mga bansa kaya ang handa silang tulungan? At gaano kalakas ang mga bansang ito? Socio-political landscapes. Ang mga bansa ng Arabo ay may malalim na pagkakaiba sa kanilang mga kalagayan sa larangan ng sosyo-politika. Halimbawa, ang Saudi Arabia ay may monarkiyang sistema na pinamumunuan ng mga miyembro ng pamilyang Al Saud, habang sa kabilang dako, ang Tunisia ay may demokratikong sistema pagkatapos ng Arab Spring. Ang mga pagkakaiba sa sistema ng pamahalaan at mga patakaran ay nagdudulot ng malalim na implikasyon sa kalagayan ng karapatan ng tao at kalayaan ng mga bansang ito. Sa kabilang banda, ang mga bansang Arabo ay may parehong mga isyung politika tulad ng paglaban sa korupsyon at pang-aabuso sa kapangyarihan. Economic developments at regional influences. Ang mga bansang Arabo ay may magkakaibang antas ng ekonomikong pag-unlad. Ang mga bansa sa Gulf Cooperation Council or GCC, tulad ng United Arab Emirates at Qatar, ay may mga malalakas na ekonomiya dahil sa yaman sa langis at iba pang natural na yaman. Sa kabilang dako, ang mga bansa tulad ng Yemen at Libya ay nakararanas ng mga suliraning ekonomiko dahil sa katiwalian, kawalan ng seguridad at panloob na alitan. Samantala, nagkakaroon din ng regional influences ang mga bansang ito, kung saan ang ilan ay sumusuporta sa mga grupong revolusyonaryo, habang ang iba naman ay aktibong nakikilahok sa mga kasunduan sa rehiyon, tulad ng Middle East peace process. Ang Saudi Arabia ay kilala bilang isa sa mga pangunahing producer at exporter ng langis sa buong mundo. Ito ay may malaking impluwensya sa global na merkado ng enerhiya at naglalaro ng mahalagang papel sa global na supply ng langis. Ang Saudi Aramco, ang national oil company ng Saudi Arabia, ay isa sa pinakamalaking oil company sa buong mundo at nagpapakita ng malaking impluwensya sa industriya ng enerhiya sa pandaigdigang antas. Ang Saudi Arabia ay kilala rin sa kanilang malalaking langis reserves na nagbibigay sa kanila ng kakayahang mag-produce ng malaking halaga ng langis araw-araw. Cultural dynamics and religious impacts on global perceptions. Ang mga bansang Arabo ay may makulay na kultura at relihiyosong tradisyon. Ang Islam ay pangunahing relihiyon sa karamihan ng mga bansang ito. Ngunit may mga pagkakaiba sa pag-unawa at pagsasabuhay nito. Ang mga bansa ay may kani-kanilang mga kultura, wika at tradisyon na nagbibigay daan sa kanila na magkaroon ng mga natatanging pagsasanay at pananaw. Ang mga kultura at relihiyosong impluwensya ng mga bansang Arabo ay may malalim na epekto sa pagtanggap at pag-unawa mula sa pandaigdigang komunidad. Ito ay dahil sa iba't ibang mga isyu tulad ng terorismo at pagpapahalaga sa mga karapatan ng kababaihan ay naging bahagi ng mga pandaigdigang usapan. Labis na diskriminasyon ang natatanggap ng mga bansang ito, kabilang na ang stereotype na sila ay mga bayolente at terorista. Arab countries and global conflicts.
Kilala ang rehiyong ito sa walang katapusang alitan at digmaan. Ito ay dahil sa mahabang kasaysayan ng hindi pagkakaunawaan. Isa na rito ang alitan sa teritoryo, kapangyarihan at epekto ng kolonyalismo. Marami rin sa mga bansang ito sa Arab world ang nakakaranas ng kawalan ng katatagan sa politika, tulad na lamang sa awtoritaryanong pamamahala, kakulangan sa proseso ng demokrasya at mahinang pamamahala na nagdudulot ng alitan sa loob ng bansa. Nang dahil na rin sa tensyong etniko at relihiyon ay mas pinapalala pa ang alitan sa loob nito. Ang mundo ng Arab ay may iba't ibang paniniwala sa relihiyon na minsan ay ginagamit sa politika at pansariling interest. Ang lakas militar ng mga Arab countries. Ang Egypt na nasa ika-14 na pwesto sa pandaigdigang ranggo ay itinuturing na isa sa may pinakamalakas na militar sa rehiyon ng mga Arab countries. Ang kanilang hukbo ay may mahalagang papel sa seguridad at katatagan ng rehiyon. Ang Saudi Arabia na nasa ika-22 na pandaigdigang ranggo ay isa sa pinakamalakas na bansa sa loob ng Gulf Cooperation Council or GCC. Malaki ang puhunan ng mga bansang ito upang mas maitatag pa ang modernong teknolohiya at infrastruktura para sa mas malakas pa na military forces. Ang United Arab Emirates ay lumitaw din bilang isang mahalagang kalahok sa rehiyon na may pandaigdigang ranggo na ika-56. Malaki rin ang kanilang puhunan sa modernong kagamitan, teknolohiya at pagsasanay sa militar na lalo pang nagpapatibay ng kanilang posisyon sa gitnang silangan at hilagang Afrika. Sa magkabilang alitan at di pagkakaunawaan, ang walang katapusang pag-aaway at digmaan ay kailanman di matitigil kung walang magpapakumbaba at iintindihin sa bawat isa. Malaki rin ang ambag ng Arab countries sa mundo, lalo na sa ekonomiya, upang palakasin ang kooperasyon at pag-unawa sa pagitan ng mga bansang Arab at ng pandaigdigang komunidad. Mahalagang palakasin ang mga ugnayan sa pagitan ng mga bansa at ang iba't ibang sektor ng lipunan. Kinakailangan ang mas malalim na diplomasya at pakikipag-ugnayan upang matugunan ang mga pagkakaiba at makamtan ang pangkalahatang kapayapaan at kaunlaran. Ang pagtutulungan sa larangan ng edukasyon, kalakalan at kultura ay mahalagang hakbang sa pagpapalakas ng pangunawa at ugnayan sa pagitan ng mga bansang Arab at ng global na komunidad. Ang bawat magkabilang panig ay nagnanais na ipanalo ang kanya-kanyang ipinaglalaban. Ngunit sa gitna ng hidwaan at kaguluhan, isa lamang ang tunay na natatalo. Iyon ay ang mga sibilyan at mamamayan na patuloy na naghihirap at dumaranas ng hirap at pait. Dahil sa digmaan, walang panalo. Lahat ay talo. Hindi lamang ekonomiya ang apektado ng ganitong kaguluhan, dahil ang pinagkatalunan ay ang mga inosenteng sibilyan. Anong komento mo sa ating topic ngayon, Kasoksay? Paki-like naman ang ating video at i-share na rin sa iba. Maraming salamat at God bless.